Good morning! Ang sabi ni Maring Janela. Ay nako, ewan ko ba kung bakit napakahirap naman kasing gayahin ni Maring Janela na napakahinhin. At ayan na nga, tayo nga ay magagawa ng cauliflower dahil medyo mabusisi nga ito mga mare. At syempre, magiinit na nga tayo dyan ang niluto nating estopado kaninang alas 12 ng gabi. Charis! Ay nako, hindi ko na to kinakaya mga mare. Tawang-tawa na lang talaga eh. Ang hirap maging mahinhin. So, eto na nga mga mare, bago na nga tayo kainin dyan ang sistema ni Maring Janela. Ay, nako po. Ayan na nga, tayo nga dyan ay gagawa na nga ng breeding mix para sa ating fried chicken. At talaga namang ang ating manok, napakadami niyang pinagdadaan ng proseso. At ayan na nga, syempre, i-mix-mix all together na nga natin itong mga spices na pinaglalagay natin dyan. Ewan ko na lang kung hindi pa talaga magkalasa sa dami nila. O di ba naman magkakaalaman na tayo diyan mamaya. Bahala na si Batman kung may lasa yung aking fried chicken na yan. Charis lang. Sa dami ba namang spices na yan, Mars? At syempre naman yung recipe yan galing yan sa aking ninong na si Richard Gomez. Siya mismo talaga nagturo sa akin yan, Mars. Charot lang. At ayan na nga, i-mix-mix all together na natin nang magkasama-sama na sa laylayan ng kahirapan ng mga spices na yan. At ito na nga ang aking manok na ibinabad 24 hours sa ref. Ay, talagang nabilang ko yon. At syempre, pagkatapos kong ibabad, sa gatas naman siya maliligo. O diba, social talaga ang aking fried chicken na yan, naliligo sa gatas. At syempre, tayo nga dyan ay nagtabi na ng breeding mix para sa ating Maxine, pambaon-baon daw niya. At ayan na nga, nagpabebe na nga ang ating tutoy dyan. O diba naman pinanunood niya na nga kung paano nga tayo gagawa ng fried chicken. At mamaya kapag priniprito yan, alam na this. Iiyak na yan kasi gusto ng kainin ka agad. Ganyan katakaw ang ating tutoy for today's video. At kung nakakapagsalita nga lang ang mga manok na yan, talaga namang nagreklamo na yan sa akin. Aba naman, kahapon ko pa daw sila binababad. Hanggang ngayon ba namang lulutuin na sila nakababad pa rin. Diyos ko, nasaan ang hustisya, mare? Ayan na nga talagang sinasabi sa akin ng manok na yan. Charot. At ayan na nga, priprituhin na natin yan. At dito nga magaganap ang meeting de avance tungkol sa 500 pesos ng mga mare. Kung paano natin siya pagkakasyayan. Diyan gaganapin yung meeting na yan. O diba? May pa-meeting si Mayora. Charis lang. At ayan na nga ang ating kare-kare master na si Tito Nonoy. Ay nako, basta kare-kare talaga namang si Tito Nonoy ang aming tagaluto. Talaga namang ilalaban ko ang kare-kareng yan. Sinasabi ko sa inyo, napakasarap talaga at hindi ko nga talaga magagaya yan at hindi ko talaga alam paano magluto ng kare-kare Mars kasi kapag ako laging falfak. At ayan na nga, for the chop suey na tayo for today's video. Kailangan natin ng balanse, kaya maggulay-gulay din tayo pag may time. Late ko na nga yan niluto para medyo mainit-init pa. At ayan, luto na. At syempre, habang tayo dyan ay nagpiprito ng lumpia, kailangan nating sabayan ng pagliligpit para naman mabawas-bawasan ang ating mga kalat. O diba talaga namang pasma na ang abot ng inyong Marsing tunay. Ewan ko ba, pero talaga namang kapag ako ay nagluluto, ayaw na ayaw ko talaga ng may kalat pa. At ayan na nga ang ating simpleng handa. Sana nabusog ang mga bumisita sa amin mga Mars. Salamat sa pagpunta. At ayan for the picture pa ang mga lola ninyo. O diba? Pak! At ayan na nga ang aking napakasipag na si Inday. At syempre, mag-blush on na nga muna tayo dyan na. Fresh na tayo dyan, Mars. O, hindi halatang nagluluto simula gabi pa. Hindi halatang napagod ang inyong lola at sumakit ang bonggang-bonggang ulo. Ayan, may pa-blush on si Madam. Taray, ganon. At dumating na nga ang mga armadong kalaro ng aking mga anakis. Tawang-tawa naman talaga ako sa mga baril-barilan na yan. Talaga namang kompleto talaga. Kompletos, ricados ng kanilang laruan. Ang mga bata nga naman talaga. Oo, at ang saya-saya nga dyan ni Ate Maxine dahil binigyan siya ng kanyang mamita ng anda. At eto na nga, dumating na nga ang ating mga bisita na talaga namang hindi mawawala ang ating pagiging marites dyan dahil alam nyo na medyo matagal-tagal tayong mga hindi nagkikita-kita. Ganyan talaga kapag fiesta. Doon nyo nakikita yung mga taong ang tagal-tagal nyo nang hindi nakikita. Syempre, miss na miss nyo na ang isa't isa niyan.
At ayan na nga, nagpaparamdam na ang lobong yan. At eto na nga ang mga kaklase ni Ate Maxine. Kakain na nga rin daw sila dyan at talagang nilalantakan na nila yung gulaman na gawa ni Ate Maxine. At na-discover ko nga na favorite pala ni Tutoy ang yogurt na dala ni Tita Lani. Talaga namang inubos niya. At eto na nga ang napaka-espesyal nating bisita na si Ninang Ivana na talaga namang hindi na ata mabuksan ng gate. Bakit yun, Mars? Ay nako, nakasara talaga ang gate namin dahil si Dion lumalabas. At ayan na nga si Ninang Ivana at ang kanilang Ninang Yani din. O diba si Mayora nandito na. At ayan na nga, syempre tayo nga dyan ay magmamaritesa na ng bonggang-bongga. At talaga namang sabi ko sa inyo, walang sala ang hindi magugulo for today's video. Talagang lahat ay babaligtad na. At ito namang assignment ni Tita ay ni Ate Ago. Alam niyo na kung sino ang gumawa. At kinagabihan nga, lumabas na nga muna kami dyan ng mga bata at dumaan na nga muna kami dito sa simbahan na talaga namang napaka-traffic. Thank you Lord for all the blessings. At ayan na nga, nandito na nga tayo sa Baywalk. O diba may inihaw na pusit na feeling ko para na akong nasa Baguio nung nakita ko ito. Diyos ko, amoy pa lang talaga Mars. At talaga naman, dahil fiestang fiesta, ano pa bang expectin natin? Napakadami talagang tao sa Baywalk. Ay nako, at hindi na nga namin dyan naabutan si Ate Maxine at nasa galaan nga daw. At ayan na nga, bumili na nga sila ng kanilang donut. O diba, ang nagbayad talaga niyan si Ate Mikmik. O diba, marunong na talaga siyang magbayad ng biniling niya. Binawasan talaga niya ang kanyang baong pera. At meron pa nga siyang sukle. At talaga namang naguluhan siya sa kanyang buhay. Bakit daw meron pa daw siyang sukle at may pera pa siya? Wali, marunong na talagang ating ate. At ayan, ini-enjoy na nga nilang kanilang donut. O diba naman, ang daming bumibili sa ating Ate Maxine. Pero ang tindera nawawala. At ayan nga, dahil wala si Ate Maxine, ini-enjoy na lang talaga namin ang view sa Baywalk. At ayan, medyo tinitingnan nga namin ang kanyang paninda dyan. At ayan, nahuli ko nga ang dalawang batang itong nangangaroling pero pinambibili lang naman pala talaga nila ng fake nails ng kanilang pera. At syempre, ayan na nga ang aking Ate Mikmik at Ate Margo, naglalambingan sila dyan sa may dagat. O diba naman, medyo malamig-lamig nga ang panahong iyan mga Marcy. Dahil nga syempre, gabi na. Kaya naman kasi kami pumunta ng Baywalk dahil sa inyong Ate Maxine, pero nga wala si ate. Nasa galaan at nakipagprosesyon nga daw siya. At syempre, hindi naman talaga tayo nakaligtas sa mga pabiling laruan na yan dahil nga may mga umiilaw-ilaw, hindi na naman nila napigilan ang kanilang damdamin. At ayan, nagpabili talaga sila sa akin dyan ng kanilang laruan. At pinagbigyan na nga natin dahil nga fiesta, ay naku naman talaga tong mga batang ito. At talaga namang gustong-gusto ni Mikmik ang kanyang nabiling laruan na yan na nagba-vibrate. Talaga naman kung alam nyo lang kung paano niya iningatan ng laruang iyan nung pauwi na kami. Talaga namang binitbit niya na parang baby. O diba? Enjoy na enjoy ang inyong mga bagets. O ang aking mga bagets pala. At ayan lang ang aming maghapon at hanggang gabi. Maraming salamat sa panonood mga Marcy. Hanggang sa uulitin. God bless everyone. Happy Fiesta Masinloc and happy birthday sa aking Podra Bells in Heaven. Bye!